dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka.
ating Panginoon. Amen po ba? Yung protection, yung mga provision ng Lord sa pang-araw-araw, ayun po yung dapat nating pagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga po na ngayong linggo ay huwag natin sayangin yung araw na to para ibigin natin sa Lord ang lahat-lahat. Sabi po dito, before we start church, gusto ko pong i-share sa inyo ang verse na to bago po tayo lumako sa ating pagsamba sa Panginoon. Sabi po dito sa awit 18 verse 2, si Yahweh ang batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalan. Ayan, tuloy nga po na ang Diyos, siya po ang nagligtas sa atin, ang Panginoon po yung nagproprotekta sa bawat isa. Ang Panginoon po yung nagko-comfort sa atin sa tuwing tayo ay dumaranas ng kalungkutan. Ang Diyos din po ang nagbibigay sa atin ang kaaliwan sa anuman po ang nangyayari sa mundo. And yung aakayin po natin ngayon, nilalagay po nito sa atin na patuloy po tayong kumapit sa buhay ng pag-asa, which is ang ating Panginoon. Kaya naman po, church, gawin natin ang oras na ito para isurrender sa isurrender sa Panginoon ang lahat ng laman ng ating puso. Dakilangin po at purihin ng Diyos. Purihin ka po, Panginoon. We worship you, Panginoon. At dito kami mga anak mo, itinataas ang iyong ngalan, Panginoon. Wala kaming ibang ihahayag, wala kaming ibang itataas na pangalan, kundi ang pangalan Jesus. Ikaw, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Karapat-dapat kang sambahin. Karapat-dapat kang bigyan ng papurihan, O Diyos. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus.
For the last time, church, patuloy po natin sambahin at gamitan ng ating Panginoon. Patuloy na manalangin. Dakilang Diyos, Panginoon, manangin. Diyos na mabuti, Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Diyos na walang katulad. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa pagkakataon ito, Panginoon, na may balik namin sa inyo, Panginoon, ang aming pagpuri, pagsamba at tasya. Alam namin, Panginoon, na hindi ito sapat. Pero Lord, tanggapin niyo nawa ang ating pagsamba, Panginoon, sa inyo ng buong puso. Panginoon, naniniwala na kayong Diyos na natatanggal, Panginoon, ang sakit ng pait at ng paghihirap na dinaranas namin, Panginoon. Sa mga nagdaan at sa mga oras na tuwagan, alam namin na ikaw yung Diyos na healer, Panginoon. Ang kaisa-isang Diyos na magtatanggal lahat ng dinaranas namin paghihirap. Panginoon, sa mga oras na to, ikaw nawa ang siyang manahan sa aming buhay, Panginoon. Sa oras na to, ikaw, Lord God, ang siyang maghari, Panginoon. Ipabatid sa amin, Panginoon, ang iyong nais sa buhay ng bawat isa. Sabihin niyo sa amin, Panginoon, lahat ng nais na iparating, Panginoon. Basta niyo nawa ang aming puso, upang may sa buhay, Lord,
sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, O God. Ito lamang po ang aming panalangin sa pangalan mo lamang na Jesus. Amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, linggo na naman at tayo'y narito naman upang purihin at sambahin ang ating dakilang Diyos na tagapagligtas ng ating buhay, ating Panginoong Jesucristo. At ngayon po ay mensahe sa atin ng Panginoon ay matatagpuan natin sa Psalm o sa awit 5 verses 1 to 3. Pero bago po yun ay nais ko munang batiin kayo ng Happy Sunday, and God is good all the time. God is good. So narito po ang sabi sa Psalm ay, give ear to my words, O Lord, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, and King and my God. For unto thee I will pray. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up. Purihin po ang pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. At ito po ay sinasabi nating isang panalangin or the priorities of prayer. Sa panahon natin ngayon, wala tayong ibang nagawa. Mula nung January hanggang ngayon, magtatapos ang taon ng 2020, ay puro takot ang ating naranasan. Unang-una, lalo na yung mga taga-Taal, Batangas, mga taga-Batangas, nung sumabog ang Taal, nag-umpisa yun ng January, then February, March hanggang ngayon, kasalukuyan, ang kinatatakutan naman natin ay yung pandemic na tinatawag, yung COVID-19, at higit sa lahat yung mga nagdaang bagyo na kumitil ng mga ilang tao at sumira ng milyon-milyong ari-arian na kinatatakutan hanggang ngayon sa pagbaha sa halos buong karamihan sa Luzon, Cagayan, Isabela, lahat, pati sa Marikina, dito sa Metro Manila, Laguna, Pampanga, lahat halos ay binaha at naroon ang katakot-takot na takot ng mga tao. So tayo'y namumuhay sa takot nitong mga panahong ito. Pero iisa lang po ang ating ginawa bilang mga Kristiyano ay kung paano tayo nanalangin. Sapagkat yun na lang ang masasandalan natin. Wala na tayo ibang masasandalan kundi ang panalangin. Yan po ba? Wala pong makakatulong sa atin kundi
ang manalangin tayo sa puong may kapal. Pero dito po, si David ay nasa kasalukuyan rin siyang may takot sa kanyang puso. At ayon nga dito sa awit na kanyang linikha, si David po ay nag-decide na ang Diyos ay meron siyang pinili na best hour of the day. He has decided early in the morning na siya ay manalangin sa Panginoon. Anyway, pwede kang manalangin kahit anong oras sa Diyos, pero si David ay nagtuturo sa atin ngayon bilang mensahe ng Panginoon sa atin, nagayahin natin si David, that he decided God will have the best hours of the day. Anong ginawa niya? In-offer niya sa Diyos yung lahat ng umaga na kanyang buhay. Sabi ng isang biblical preacher, magaling na biblical scholar na si Spurgeon, ang sabi niya, spoke on importance of starting the day with God. Sabi niya, ito yung mga importance na dapat tayo ay umpisa natin ng ating araw na kasama ang Diyos. Sabi niya, an hour in the morning is worth 2 in the evening. Isang oras ng panalangin natin sa umaga ay much better kaysa sa 2 oras sa gabi. Although pwede rin tayong manalangin sa gabi, pero mas effective ang prayer sa umaga because pag tayo ay nanalangin umagang-umaga, lahat ng gagawin natin ay naaayon sa kalooban ng Diyos maghapon. Amen po. Sabi pa niya, while the dew is on the grass, let grace drop on the soul. Habang naalala ko yung isang pastor na humubog sa amin, na Pastor Igme, na Pastor Arnel, ni Elder Remy, isa talagang tumatak sa isip ko doon na ang sabi, makipag-unahan ka sa pagsikat ng araw. Ang sino mang nasisikatan ng araw sa higaan ay kailanman hindi sisikat. So, ibig sabihin nun, early in the morning, madilim-dilim pa, gising ka na, at number 1 na gagawin mo is to pray. Because morning prayer brightens the whole day. Yung buong araw na yun, maliliwanagan ka kung ano ang pwede mong gawin na naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero tingnan natin, ano ba talaga nakapaloob na mensahe dito sa binasa nating Psalm 5, chapter 5, verses 1 to 3. Sabi rito, give ear to my words, O Lord. So, number 1, tingnan natin, prayer takes preparation. Bago ka pala manalangin, you have to prepare your heart. I-prepare mo yung puso mo para sa Panginoon. Sabi niya, give ear to my word, O Lord. Alam niyo po that prayer is more than a recitation. Ano pagkakaiba ng prayer sa recitation? Ang recitation po ay may kinabisado kang isang tula man yan at re-recite mo sa harap ng iyong teacher para mabigyan ka ng magandang grado. Pero ang panalangin po ay hindi ganun. Hindi basta-basta recitation. Kaya minsan may mga prayer na habang nananalangin, yung panalangin na paulit-ulit ay may ginagawa silang iba. Hindi po yan ayon sa gusto ng Diyos. Kundi
Ang prayer po ay it cries out to God. Sabi niya, give ear to my words, O Lord. Pakinggan mo ako, Panginoon. Talagang bago pa siya nag-pray, nakikipag-usap na siya sa Panginoon. He cries out to God, expecting Him to hear. Inaasahan niya na pakikinggan siya ng Diyos sa kanyang pananalangin. At ano pa kasunod? Sa verse 1, consider my meditation. Ano po ibig sabihin nito? Number 1 po, the true prayers is deeper than our words. Ang tunay na panalangin, ang totoong panalangin ay mas higit pa kaysa o mas malalim pa kaysa sa ating mga salita. Ang prayer ay nagiging thoughtful kung ito ay manggagaling sa ating mga puso. Amen po. Hindi tayo basta-basta pakikinggan ng Diyos. Hindi natin kayang bulahin ng Diyos. Maging sa praise and worship, if we sing to the Lord, dapat galing sa ating puso. If we dance to the Lord, galing sa ating puso. Kung magsiserve tayo sa Panginoon, galing sa ating puso. Hindi natin kayang bulahin ng Diyos. Ang Diyos po ay alam ang lahat kung ano ang nasa ating isipan. Kaya ito si David, na sumulat ng Psalm, ay hindi siya nag-aksaya. Ayaw niya mag-aksaya ng kanyang mga salita. Kaya determinado siya na ang kanyang panalangin ay makakarating sa trono ng Diyos. He was determined to have his prayer reach God. Dapat ganun din ang gawin natin. We have to prepare our heart. After preparation, humiling tayo sa Panginoon. First and foremost, that God, please hear my prayer. Pakinggan mo ang aking panalangin and consider my meditation. Dinggin ang aking panaghoy, sabi sa Tagalog. And alam natin, yung expectation natin na dapat determinado tayo ng ating panalangin ay makakarating sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya minsan, namimiss natin yung sweetness and power of prayer. Minsan parang nananalangin tayo pero parang baliwala, basta lumabas lang sa bibig natin ang mga salita pero walang buhay. Bakit? Because we do not prepare our heart. Hindi natin ihanda ang ating puso para tayo ay manalangin. Ano dapat gawin natin? We should begin to pray before we kneel down. Bago pa tayo lumuhod, bago pa tayo manikluhod sa Diyos, magsimula na tayong manalangin. Panginoon, please hear my prayer. Lord, please consider my meditation. Bago pa tayo lumuhod. Amen po ba? Lagi nating sinasabi that the distance between the problem and the solution is just a distance from our knee to the floor. Ano lang gawin natin? Luhod lang tayo at manalangin. Pero we have to prepare our heart. Paano natin ipiprepare yan? Paano tayo makikiusap sa Panginoon? Eto, pangalawa po. Prayer is a personal relationship. Kanina, prayer needs preparation. Pangalawa po ay prayer is a personal relationship. Verse 2. Sabi rito, have mercy upon me, O Lord, for I am weak. O Lord, heal me, for my bones are vexed.
Okay, verse 2. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Sorry po, kasi chapter 6 pala yung nabasa ko. But, chapter 5 verse 2, sabi rito, hearken unto the voice of my cry, my King and my God, for unto thee I will pray. Relationship. Personal relationship. My King and my God. Pag sinabi mong my King and my God, aking Diyos, aking Hari, meron na kayong personal na relasyon kayong dalawa. Ang panalangin po, it is not unheard conversation between a known God to you and a known God. Hindi po. Ang prayer, it is a personal conversation with our living Lord. Personal conversation. Parang, sabi ko nga, lagi na, buntong hininga mo lang, pagpagod na pagod ka na, buntong hininga mo lang. Gumanong ka lang, alam na ng Diyos yun. Panalangin na yun. Basta may personal relationship ka sa ating Panginoon. Anong sabi sa Psalm verse 23? The Lord is my shepherd. Ang Panginoon ay aking pastol. Aking. Andun ang relasyon, andun ang personal relationship natin sa Panginoon. Pati ang ating Panginoon Diyos, ating Panginoong Jesus, nung siya manalangin sa Getsemani. Anong sabi niya? Ama, kung maaari sana, huwag kong danasin ang saro ng paghihirap na ito. Pero, mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aking kagustuhan. Relationship. Nandoon. Ang panalangin po ay katulad ng isang bata na nakikipag-usap sa kanyang tatay. Paano ba tayo nakikipag-usap sa ating ama nung tayo'y mga bata pa? May lambing. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, maliban sa ikaw ay tumulad sa mga batang ito, hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Bakit? Ano ba ang karakteristik ng isang bata? Ang isang bata po, pag nagsalita, ay totoo. Pag umasa, totoo. Pag sinabi mo, matulog ka na sa bata, matulog ka na at pagising mo, bibiling kita ng merienda, matutulog ang bata at pagising niyan, tsak yun, maghahanap yun ng merienda sa iyo dahil yun ang pinangako mo. Inaasahan po yan ng bata. Ganon din ang panalangin. It's like a child talking to his father. Tayo ba? Anak ba tayo ng Diyos? John 1:12, we become the children of God by faith. Ano sabi ron? Datapwat, ang sa kanya'y nagsitanggap ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya kaya nating lambingin ng Diyos. May karapatan ka. Pero kung tinanggap mo siya, pero pag hindi, sorry ka na lang. Wala kang karapatan maglambing doon dahil hindi ka pa anak. Pero pag anak ka na, sabi nga sa prodigal son, ano sabi ng tatay? Lahat ng akin ay iyo. Kulang lang tayo sa claim. Kulang lang tayo sa paghingi. Kulang lang tayo sa panalangin. Pag humihingi tayo at parang hindi nakakarating sa atin, mag-isip na tayo. Are you a member of the family of God? Member ka ba?
ng pamilya ng Diyos? Bakit yung ipinapanalangin mo ay hindi nakakarating sa iyo? Amen po ba? Prayer is a personal relationship. Kaya nating sandalan ang panalangin para sa ating mga problema. Ano ba mga problema natin ngayon? Marami tayong pinoproblema. Marami tayong kinatatakutan. Hindi tayo makakilos ng normal dahil takot tayo. Umubo ka lang, di mo alam kung may COVID ka na. Mawalan ka lang ng panlasa, mawalan ka ng pang-amoy. Minsan natural yan sa isang taong sinisipon. Kinatakot ka na dahil may COVID ka. But kung meron kang Panginoon, meron kang Diyos na sinasampalatayanan, meron kang Diyos na may personal relationship ka sa Diyos na yon, pwede kang maglambing sa Kanya. Amen? Pwede kang humiling sa Kanya. At ang lahat na humiling sa Kanya, dapat po ang number 3. 3 punto po tayo. Kanina, prayer, preparation. Dapat may preparation. Tapos, pangalawa, prayer is personal relationship. At ang pangatlo po, pray with a positive outlook. Verse 3. Tingnan natin ang verse 3. My voice shalt thou hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct my prayer to thee, and I will look up. Tingnan natin, sabi dito sa Tagalog version, sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko'y dinggin. At sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin. Pray with a positive outlook. Hihintayin. I will direct my prayer unto thee and will look up. Maghihintay. Think positive. Sabi nga, sa banal na kasulatan, pag ikaw ay nanalangin, you have to claim it na yun ay mangyayari sa buhay mo, ano man inihiling mo. Kailangan meron kang expectation na sasagutin ka ng Panginoon. Sabi rito, sa kinaumagahan, O Yahweh, tinig ko yung dinggin. At sa pagsikat ng araw, tugon mo'y hihintayin early in the morning. Nagpipray ka na wala pang araw. Nagpipray ka na pagsikat ng araw. Ano hinihintay niya? Yung answer ng Panginoon. At itong prayer na to, this kind of prayer reaches the throne of God. Yun ang nakakarating sa trono ng Diyos. At pag ito'y nakarating sa Kanya, all limits of His expectation are removed. Wala nang limit. Pag ikaw umasa, asahan mong darating sa'yo. Ano man niyang hiniling mong yan. No limitation. Wala na yung limitation. Tinanggal niya. Because, yung ating panalangin, our prayer, it is a petition to our omnipotent God. Anong paibig sabihin ng omnipotent? Powerful God. Powerful God. Sabi nga, lahat ng kapangyarihan, sabi ng ating Panginoong Kristo, ng kanyang muling pagkabuhay, lahat ng kapangyarihan dito sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. At huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon, prayer is a petition to our omnipotent God. Pinakamakapangyarihang Diyos, powerful God. Doon tayo nananalangin.
Kaya huwag tayong magtaka. That prayer makes all things possible. Walang imposible sa panalangin. Kung matumbok mo ang kalooban ng Diyos, yung gusto mo ay umayon sa kalooban ng Diyos, all things are possible. Walang imposible. Amen po. Walang imposible. Umpisa na natin ngayon. Ano ba mga kinatatakutan natin ngayon? Ang tawag natin ngayon sa buhay natin ay new normal. Pero sa tingin ko, new abnormal. Papasok ka lang sa isang mall, may face mask ka na, may face shield ka pa. Kulang na lang magsuot ka ng pang-astronaut para lang makapasok ka doon. Bakit? Takot. Pero sama-sama natin ipanalangin. Nagamitin ng Diyos yung ibang bansa o bansa natin, yung katalinuhan na pinagkaloob niya sa mga doktor para makagawa na ng baksin para sa pandemic na yan. Pero hindi lang yan po eh. Hindi lang yan ang pwede nating katakutan sa ating buhay. Kaya na po, ang pagkikipagniig sa Panginoon or seeking God early, doon po inuumpisa ng araw natin sa pananampalataya sa halip na takot. Seeking God early starts the day in faith instead of fear. Ano napaka-opposite ng dalawang yan. Faith saka fear. Bakit? When faith increases, fear decreases. Pag tumataas ang ating pananampalataya, ang ating fear o ang takot natin ay bumababa. Nawawala unti-unti. Ano pa? Morning prayer lift the clouds. Para ano? Para yung liwanag ng araw, the sunshine, makapasok. Ano ibig sabihin yan? Meron akong, when I was in elementary, meron akong gustong salawikain na alam ko yon. Una kong nakabisado yun, nakalagay sa taas ng blackboard namin. Ang nakalagay doon, pagkapawi ng ulap, lilitaw ang liwanag. Hanggang ngayon, kabisado ko po yun. At ano ibig sabihin nun, sa lawikain na yun, ito po ang sinasabi sa mensahe sa atin ng Panginoon, that morning prayers lift the clouds and let the sunshine in. Pagkatapos ng mga problemang yan, after all the pandemic, pagkatapos ng mga problema ng bansa natin, lilitaw yung mga pagbabago, lilitaw yung liwanag ng ating buhay. Ano lang kailangan natin? Personal relationship with God and prayer na pinaghandaan natin. Prayer na inaasahan natin ang kasagutan. At bilang pagtatapos po ng mensahe ng Panginoon, meron akong ilang katanungan sa bawat isa sa inyo. Sa ating pananalangin ngayon, ano-ano ba yung priorities natin na dapat nating ipanalangin? Nakakalungkot na dito sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas, pagdating sa priorities,
ang mismo nag-aaway-away ay yung ating mga leader, ating gobyerno. Meron nga akong isang leader na narinig, sabi niya, mas inuuna niyo pa ang election 2022 kaysa sa nadarama nating kalamidad ngayon. Ano ba ang priorities natin? Pangalawang tanong, sino ba ang unang-unang or who is the first place in your life? Sino ba ang number one sa iyong buhay sa ngayon? At ang pangatlo po, ano ba yung may expectation ninyo o natin kung tayo ay mananalangin? Ano ba yung priority natin to pray? Sino-sino ba ang pwede nating ipag-pray? Personal ba lang ang ipag-pray ba natin yung kailangan lang natin? Sabi nga sa pattern of prayer, ano sabi doon? Number 1 is yung acts, adoration, yung A, yung C, confession, yung T is thanksgiving, and yung S is supplication. Pagdating sa supplication, ano yan? You have to pray others. Panalangin mo kung sino-sino. Kinakailangan po much better na ngayong hindi tayo masyadong nagkikita-kita ay meron naman tayong mga technology ngayon na pwede natin gamitin. Sana kung sino ang gagamitin ng Panginoon sa atin para umpisahan, kumustahin yung ating brothers and sisters. Ano bang problema meron kayo kasi hindi natin sila nakikita. And brother or sister, ano ba pwedeng ipag-pray namin para sa inyo? And pwede ba ipag-pray nyo naman, ipag-pray nyo ako? Dapat meron tayong ganun. Ay sabi ng Panginoon, pray without ceasing. Manalangin kayong walang patid. We have to pray, and pray. Alamin natin. Umpisa natin sa pinakamaliit nating kapatiran. Mag-alaman tayo sa isa't isa. Kapatid, ano ba problema na pwede akong makatulong sa pamamagitan ng panalangin o kahit ano? Amen po ba? Ano ba ang priority natin sa prayer ngayon? Ano pwede natin i-prioritize? Pero tandaan natin, yung mga steps kung paano tayo manalangin. Number 1 nga, sabi ko, prayer takes preparation. Ulitin ko. And number 2, prayer, preparation. Number 1. Number 2, relationship. Dapat meron tayong relasyon sa ating pinanampalatayang Diyos. Because prayer is a personal relationship. And number 3, kung tayo ay mananalangin, we must have positive expectation. Amen po ba? Tayo po yung manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito na kami pinagtipon-tipon mo sa pamamagitan ng online worship service. Lord, maraming salamat sa technology na linikha mo para kahit sa kabila ng pandemic, Panginoon, patuloy kami nagsasama-samang nagpupuri, lumuluwalhati at sumasamba sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan.
Maraming salamat po, Ama, sa bawat isa. Kami, O Diyos, ay nananalig, kami ay sumasampalataya sa inyo, na lahat ng aming ipinanalangin sa inyo ay nakakarating sa inyo, pinakikinggan nyo, at sigit sa lahat, sinasagot nyo, Panginoon. Napakalaking pribilehyo, O Lord, na kami ay pinagkalooban mo ng karapatang maging anak mo, Panginoon Diyos. Nagkaroon kami ng relasyon sa inyo, Panginoon. Kaya alam namin, O Diyos, na kami, Panginoong Jesucristo, kami ay yung pinakikinggan ngayon, O Lord. Kayo ang aming Ama na tumutugon ng aming mga pangangailangan. Lord, pinananalangin din namin, O Diyos, na gamitin mo ang mga leader ng bansa na ito, Panginoon Diyos, at magkaroon na, Panginoon Diyos, ng kalunasan ang pandemic na nararanasan namin ngayon, Panginoon. O Lord, as we pray, O God, yung takot namin sa pandemic na ito ay nawawala. Pero, Panginoon Diyos, dinadalangin namin yung ibang hindi pamananampalataya, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin na marating sila para, Panginoon Diyos, ang mga takot nila ay maibsan din, Panginoon. Kung sila ay tumanggap sa inyo, Panginoon Diyos, at magkaroon ng personal relationship, O Lord. Hindi lamang personal relationship, but intimate relationship, Panginoon, between you and us, O God. Lord, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos na buhay, kalakip ang banal na Espiritu, lahat po tayo magsabi na Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin.